Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, alamin na po natin ang magiging lagi ng ating panahon kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Alvin Pura. Good morning, Mr. Pura. Magandang umaga sa iyo, Amor, at magandang umaga rin sa inyong mga taga-subaybay. Mr. Pura, wala pa man tayong bagyo ngayon dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Mabuti na maging handa sa asahan natin sa mga susunod pang mga araw. Kapag po ba ganitong buwan na ng Disyembre, bukod po sa madalas na naglalandfall ang mga bagyo, inaasahan po ba natin na malalakas o nasa kategorya din ng typhoon ang mga bagyo na papasok sa ating PAR at bakit? Amor, ganitong panahon ng Disyembre, sa loob ng 10 taon or mula pa nung 2003 hanggang 2012, meron tayong 12 bagyo na pumasok nung Disyembre. At sa 12 yan, 5 po ang typhoon, 5 ang tropical storm at 2 naman ang tropical depression. So pag buwan ng Disyembre, posible na malakas din ang ating bagyo na makukuha. At yun nga po, mas mataas ang tsansa na maglandfall ito dahil meron tayong northeast monsoon or yung northeast nating hangin, tinutulak pababa yung ating mga bagyo pag buwan ng Disyembre. At isa nga pong dahilan dyan, yun nga po yung northeast ay tumutulak nga pababa ng ating bagyo at yung malamig na hangin ay yun po ang naghihinder naman sa development ng bagyo. So kung malakas naman yung ating bagyo ng buwan ng Disyembre at umabot niya sa typhoon category at hindi naman natin inaasahan yan na kasing lalakas ng bagyo na nakukuha natin pag buwan ng September or October at July dahil yun po ang mas mainit na panahon natin. At yun po yung ating mga mas malalakas na bagyo na nakukuha. At pagsapit naman ng buwan ng Enero at Pebrero, yun nga po yung malalamig nating panahon. So less na rin ang tsansa ng bagyo natin. Halos 0 to 1 ang posibilidad ng bagyo natin pag buwan ng Enero at Pebrero. Okay, so ayan po mga kabayan, narinig naman po natin na posible po na maging tropical storm o kaya naman po ay typhoon, yung mga kategorya ng mga bagyo na papasok dito sa ating PAR. At posible nga po na itong mga bagyo na ito ay dito dumaan sa may ibabang bahagi. So ibig sabihin po nito ay posible pong madamay dyan ang Visayas at ang Mindanao area. At last year po, Mr. Pura, December 2012, nakailang bagyo po ba tayo sa ating bansa? Maaari po ba tayo magbigay ng short recap sa mga bagyong tumama dito sa ating bansa sa buwan ng Disyembre? Noong nakaraang taon, ano po ba yung mga pangalan ng bagyo? Gaano ba ito kalakas? At paano po ba ito kumilos at saan po ito nakaapekto? Last year, buwan ng Disyembre, meron tayong 2 nakuhang bagyo. Actually, yung isa po diyang bagyo ay si Typhoon Pablo. Yan pong si Pablo ay marami pong napinsala dahil napakalakas po niyan at yan nga po ay naglandfall. Tumama dito sa area ng Northern Mindanao at binaybay niya po ang karagatan ng Sulusi at dumaan po dito sa area po ng Palawan and then pumunta na po yan sa West Philippine Sea hanggang sa nag-dissipate po yan. Yan po ay isang typhoon at medyo marami pong yan napinsala at inaasahan natin na posible pong ma-decommission yung bagyong yan. At isa pang bagyo nung Disyembre ay itong si Quinta. Pumasok po yan ng Kapaskuhan or nung December 24. So nung 24 po, maulan po ang mga panahon na naranasan dito naman sa Eastern Visayas. At yung bagyo namang si Quinta ay nag-dissipate din po or nalusaw paglapit niyan dito sa area po ng Palawan. And po, noong nakaraang taon, nagkaroon po tayo ng 2 bagyo sa buwan ng Disyembre. Yan nga po ay ang Pablo at ang bagyong Quinta na I'm sure po ay marami po ang nakakatanda sa mga pangalan na ito ng bagyo. Mr. Pura, ano naman po ang magiging na ating panahon ngayong araw ng Biyernes? Maulan pa rin ba sa ilang bahagi ng bansa? At syempre, dahil ngayon ay Friday nga, ano naman inaasahan natin na magiging lagay ng ating panahon sa darating na Sabado at Linggo? Sa ngayon, meron pa rin tayong tinatawag na tail end ng cold front at umaabot pa rin yan dito po sa area ng Bicol region hanggang dito sa southern Luzon nga po at pati nga dito sa eastern Visayas. So dyan po sa area ng Samar at Leyte or dyan sa area ng eastern Visayas, yan po yung dinaanan po ng ating bagyong si Yolanda ay makakaranas po sila ng maulap na kalangitan at kung minsan ay may mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkulog. Kasama na rin po dyan ang area ng Bicol region. Papatuloy po yan, inaasahan natin yan hanggang bukas. At pag sa darating na weekend, inaasahan naman natin na mag-oscillate or aakyat yung ating tail end ng cold front na aabot dito sa area ng Central Luzon na magdadala po ng pag-ulan dito naman sa area ng Aurora at dito nga po sa Quezon area. At inaasahan naman natin na magre-recede din po yan at hihina sa darating na weekend or pagsapit po ng next week. Bukod po dyan, meron pa rin tayong tinatawag na Northeast Monsoon or Amihan. Yan po ay umaabot naman dito sa Northern Luzon, dyan po sa Ilocos Region, Cagayan Valley, hanggang dyan sa Cordillera at Autonomous Region. Magiging maula po ang kalangitan dyan. At kung minsan ay may mahinang pag-ulan na lamang po. Dito po sa Metro Manila at ang malaking bahagi ng ating bansa, maliwalas naman ang ating inaasahang panahon. Wala naman po tayong bagyo or low pressure area na nakikita posibleng mabuo.
kung may mga pag-ulan po tayong mararanasan ay mga localized thunderstorms lamang po ito or evening or afternoon showers at usually hindi naman po yan magtatagal. Ayan po, alam na po natin kung ano po yung mga dapat nating asahan sa lagay ng ating panahon ngayong araw na ito at syempre po sa darating din na weekend. Kaya naman alam na rin po natin kung ano po yung mga dapat nating ihanda at syempre po magdoble ingat po tayong lahat. Maiba naman tayo, Mr. Pura, dahil sa isang aksidente na kinasangkutan ng higit 100 sasakyan sa Western Belgium. Kahapon po ay natalakay natin dito sa Panahon TV ang fog at kung nga paano ba ito nabubuo. Nabanggit niya rin nyo sa ating panayam kahapon na dito po sa Pilipinas ay nagkaroon din tayo ng dense fog at ang latest nga dito sa Metro Manila ay noong December 5, 2011 sa pag-iral din po ng hanging amihan. Ngayon po na tayo ay nakakaramdam na rin ng malamig na panahon. Posible po ba na magkaroon ulit ng dense fog dito sa ating bansa? At saan-saan po yung mga lugar na malaki po ang tsansa na makaranas po nito? Yes, more posible na maaari din tayong magkaroon uli ng dense fog. Isa nga sa nangyari noong December 5, 2011 ay yung medyo mahina po yung hangin natin. So hindi kaagad na dala ng hangin yung ating fog or kaulapan at hindi po ito nag-dissipate kaagad. At yun nga po, medyo malamig po ang ating panahon so hindi kaagad kinaya ng sikat ng araw upang ma-dissipate nga yung fog natin. At isa pang nangyari dyan ay since nangyari po yan dito sa area ng Metro Manila ay medyo polluted po tayo. So isa pong maaari po nating itawag dyan ay smog. So yung pollutants or yung mga particles na nasa hangin po ay nakatulong upang kapitan ng ating mga water particles upang makabuo nga po ng kaulapan or yung mga fog natin. So isa pong pwedeng itawag dyan ay smog. So smoke at fog po yan. Yun po ang isa pong nangyari dyan nga po sa atin noong December 5. At yan pong smog ay mararanasan din basta yung pong lugar ay medyo pollutant. Kung mapapansin po natin, pagsapit ng January 1, pagka kinabukasan po pag nagpaputok po tayo or marami pong pollutants sa hangin, kinabukasan po niyan, malaki po ang tsansa, meron tayong may mahinang pagulan at minsan nga po, marami din tayong mga nararanasang fog. Saan po tayo makakaranas ng mga fog? Usually, marami naman tayong nararanasang fog ngayon, dun po sa mga lambak na lugar or valley kung saan matatrap yung ating malalamig na hangin at pag init nga po nito, makakabuo tayo ng fog. Posible rin po na may mga fog tayo sa mabubundok na lugar, pag tama po ng hangin sa bundok ay umaangat din po yung hangin natin at nagiging fog din po yan. At yun nga po sa Kapatagan, at kung meron po tayong marsh area or mga lawa or may katubigan tayo, yun naman tinatawag nating advection fog, posible po yan dahil dinadala ng hangin yung malamig na or moist na hangin natin, dinadala po ng hangin sa mas mainit na lugar at posible rin po tayong magka-fog dyan. At yun nga po, dito sa Metro Manila, posible rin po tayong magka-fog dyan dahil nga po yung tinatawag nating mga pollutants ay posible pong makatulong sa pagbuo ng ating mga fog. So tandaan po natin yan, ibig sabihin po ng smog ay smoke at saka naman po ang fog. So yan po ang posible nating maranasan. Dito po yan sa atin sa lungsod sa Metro Manila. Maraming salamat po Mr. Alvin Pura sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang ba mga reminders para sa ating mga kababayan? Maraming salamat din sa iyo, Amor. At ganun nga po, medyo malamig ating panahon ngayon at medyo nakakaranas din tayo ng mga fog, lalong-lalo na po sa mga lugar na kung saan mas mataas ang tsansa ng fog, katulad mga kabundukan, mga lambak at yun nga po, mga matutubig na lugar, mga marshy area dyan po sa expressway. So ang ating mga kababayan po, lalong-lalo na po ng gumagamit po ng kakalsadahan or yung mga ating motorista, ay mag-ingat po tayong lalong-lalo na po pagsapit ng madaling araw kung saan mataas po ang tsansa or mas mahina ang visibility natin. So mag-ingat po tayo or magdahan-dahan po tayo sa pagmamaneho. Natuyan nga po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw, yan po ay 6:08 ng umaga at tulubog naman po ito 5:26 p.m. Ang moonrise po natin ay 7:55 p.m. Moonset po natin ay 9:03 a.m. At ang illumination naman po ay 13%. Sa darating po na December 9, magkakaroon po tayo ng first quarter moon sa ganap na 11:12 ng gabi. Muli po sa darating na December 13 to December 14, magkakaroon po ng Geminids meteor shower. Kung maganda ang ating panahon at kung walang kaulap-ulap sa ating kalangitan, masasaksihan ang peak activity nito after midnight. Yan po ay sa average rate na 14 meteors per hour.
At para naman po sa ating weather predictions, ito po ay courtesy of NAMRIA. High tide po natin ay 11:10 p.m. Yan po ay 1.26 meters. At ang low tide naman natin ay 7:36 ng umaga. Yan po ay negative 0.32 meters. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 5:16 ng umaga. Aalamin na po natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Mamaya po yan sa pagbabalik ng Panahon TV.